At tayo po ngayon ay mag-uumpisa na ating pong awitin. Yan, sakto ang dating mo, Elder Flory. Tayo po mag-uumpisa na. Ating pong awitin ang 115, How Great is Our God. 115. Song naman po natin ay, ano nga ba yung sabi ko? 57. Ano ba? Here I am to worship. By Hillsong United. Started on EnsoPro 8+4 today. Help us. Light of the world, you step down into the dark.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mangbanal, kami po'y nagpapasalamat sa magandang gabi at panahon na ito na kami ay muling ingatan mo po kami at ang aming mga kapatid na wala pa ngayon sa ninyo at bigyan ng karunungan na hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman, kundi manggagaling sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so as usual, tayo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nakaluluwa. Pero sabi nga ng Panginoon, may isa o dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang kalagitnaan. So praise God! And tayo po ay magpasalamat dahil ngayon ay Wednesday na naman. Ano po ang mga nangyari sa inyong buhay mula nung linggo na huli na tayo nagkita hanggang ngayon na tayo ay muling nagkita? O anything po na gusto nyong ipagpasalamat or memory verse? Ayan, pwede rin. Sige.
Sino ba ang unang mag-uumpisa? Pag ganyan o pag ganito? Magandang gabi po. Ayan, si Elder Flory nag-volunteer na. Salamat po. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito na bagamat tayo ay kakaunti sa bilang, alam natin na ang Panginoon ang ating kasama, siya ay nasa ating kalagitnaan. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ko po, nagpapasalamat po ako na patuloy niyo po akong binibigyan ng kalakasan. Bagamat minsan tayo ay sa dahilan sa ating edad, marami nang masakit-sakit sa atin, sabi nga aray-aray, pero pagdating ng umaga na naman na tayo ay nakapagpahinga, andyan na naman ang bagong kalakasan na bigay ng Panginoon. Ang proteksyon na lagi ko sinasabi na ang bawat isa sa ating kanyang mga anak ay nakakaramdam nito. Kung personally sa buhay ko, nararanasan ko ang proteksyon na binibigay ng ating Panginoon, ang provision na talagang hindi matatawaran, bagamat tayo ay salat, tayo ay nakakaraos. Sa bawat araw, ang biyaya ng mga mabubuting kaibigan, kamag-anak, at ng mga kapwa nating mananampalataya, yun ang aking pinapagpasalamat at ang patuloy na pag-aalib. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Next, Elder Joey. Si Kuya Brother Peter. Magandang gabi sa atin lahat. O din na gusto na magpasalamat sa pagkatong gabi ito at hindi mo na ako natuloy na kauwi sa amin dahil walang makasama yung mga sa bahay. Kaya ako natuloy. At doon sa magbubuliwig. Kaya sabi ko doon sa simbahan, hindi ako madalaw dahil tinawag ako isa sa magbahagi sana yung same word na ni Jesus ng yung number 4 yata yung balik ako pinabayaan. Sa Pablo. Sa nalaw niya sa akin. Sa laon yun. Oo. O sige, basta makauwi ako dyan. Nakalungkot lang kasi hindi ako nakatuloy kaya susunod na lang pag-loobin ng Diyos sa Islam nila doon. Wala namang problema doon. At salamat dahil kahit nandito tayo ulit na patuloy na nag-aaral ng mga salita ng Panginoon. At ako po salamat sa Panginoon dahil talagang lalong mainit yan ang panahon sa nakaraang taon. Kaya nakakahilo talaga. Hindi naman ako niya pinababayaan kahit medyo tumataas yung baby ko. Kaya sa ito lang kaya dinadaan ko lang sa tubig-tubig. Nakakaharaw sa nagpapalakad daw sa Panginoon. Kaya talagang dinidinig yan ang bawat panalangin sa Kanya na bigyan ako ng kalakasan, kagalingan sa aking makakamdaman. Hindi na po. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Una-una pasalamat tayo sa buwan sa ating na nandito. Binibigyan ng oras sa bandang salita. Una, maraming salamat sa Panginoon sa pag-provide sa amin, pamilya ko, saka sa sa ito umaga na panipagong hininga, maayos naman, saka sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa Panginoon kalakasan sa siya sa amin. Kaya mukhang pa talaga magkasalamat kung sapat kayo. Talagang sobra talagang binibigay niya sa atin. Kaya yun, salamat na lang tayo sa kanya. Hindi tayo nagpabayaan. Naalala niya sa
ang grasya na nagkakalob sa atin sa araw-araw. Salamat Lord sa araw-araw na pagbisiklita ko na talaga na iniingatan mo din ako. Ano naman nangyayari talaga iwan ako sa iyo at hindi mo pabayaan mo. Salamat. At sa ating pagkikita muli upang makapag-aral ng ating salamat sa Panginoon sa mabiyayang umaga na tayo binigyan niya muli ng panibagong pag-asa. Kahit na tayo ay nakakaramdam ng hilo, ngayon, naghihilo na naman ako. Sabi ko, Panginoon, tanggalin mo to dahil kailangan ka namin sa aming buhay at ikaw ang pumasok sa puso namin. Kasi araw to ngayon, kailangan namin magnilay at magpasalamat sa kadakilaan mo sa buhay namin. Talaga, pagka nagkakaedad, nakakaramdam ng iba't ibang sakit. Pero sabi ko, Lord, alam mo naman na tayo ay salat, pero alam ko ikaw ang dakilang manggagamot ng aming buhay. Ipuin mo kami lahat, si Tay Joey, lahat ng nakakaramdam ng sakit ngayon. Hindi lang ako. Gusto kong na magkaroon ng kasagutan to, Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mabiyayang pinagkakaloob niya. Kahit na medyo hirap. Talagang, yun talaga ang reality ng buhay natin. Pero, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon sa araw-araw. Salamat po. Ako darang hindi sa kanya araw-araw. May mga pagkakataon na minsan may sakit agad, minsan naman ang tagal. Pero pwede mo na ikwento. Nung linggo, natapos nito ng amagal. Di ba niyaya kita kakain nito sa Makdo? Pero ka sumama, kabilang ni Ana. Pero nakakugulat talaga. Kasi ang upuan naman ni Ana, isang misa, kabilang nakaupo, at saka sa likod ng misa, ito nalayo lang. Oo. Ngayon, iniwan ko muna yung magpupuno ako yung order kong pagkain. Tapos ang upo ko, may nag-usap ko niya, may sumami sa likod ko. May sumami, talagang, hindi naman masakit ito, medyo malakas. Di mo niya nakulang tao. Parang pagkita ko, yung tao lumaan sa likod ko, wala. Nakagana. Oo, yung gano'n kami dito, parang mga ko, kasi birthday ng pag-asawa ng Alberto. Oo, kasi sabi nga, parang sa inyo. Sabi sa akin, hindi mo na sindi nung nag-bilak. Nakalimutan ko. Pero binati ko naman siya. Pero ngayon ang nangyari yun, na sa loob pa naman ng Mustaban, may sumami talaga sa akin. Hindi pwede magkamali ako. Kasi si anak harap ko. Ngayon ang nangyari talaga yun. Kung saan ko, kung sino man, asawa naman, kung sino naman, parang parang superstitious pero ako nangyari. Kaya sabi ko sa Panginoon, kasi nagmumulong nga sa akin Panginoon, musdog na ako twice, tapos naedad na ako. Minsan yung mga pagkakataon talaga na 2 days before or 5 days before, nalaalala ko may darating na okasyon. Kapag ito naman, hindi ko na talaga naalala. Patay ko naman lang kausap ng Panginoon. Malaking bigay niya grasya sa akin nung na-stroke ako, na nakabawal ako. Pangalawang stroke ko, namatay ang anak ko. Pero mas grabe ang matay asawa ko, 250 o 200 ang baby ko. Hanggang ngayon, naka-record pa rin ako sa hospital ngayon. Kasi akala nila, sasabay na ako. Pero sabi ko sa Panginoon, kasi may anak pa akong binata ng asawa.
okay naman, kukunin niya ako. Kasi noon talaga, medyo, pag ginawa niya ako, medyo ayaw ko sana. Pero ngayon, nandun na sila lahat eh. Nandun yung kapatid ko, nandun ang budak ko, nandun ang asawa ko, anak ko. Hindi na ako nagtawag kukunin. Pero salamat Panginoon, kung binibigay mo pa ako ng pagkakataon, mga buhay pa, ng matagal-tagal. Maraming salamat. At sana, ano po ang apply. Salamat. Okay. Next po, si Ate Rosie, magpapasalamat po. And last si Elder Joey. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po yung salamat sa Panginoon sa kalakasan na binigay niya sa akin sa araw-araw. Kasi hindi talaga ako makapaghilot ko. Hindi talaga ang bigay ni Lord na lakas sa akin. Kasi lalo na pag sabi, gusto ko hard. So, ibuhos mo talaga yung lakas mo. Mabuti naman ang sabi nga, mild ka. Medyo baka, ako. Pero salamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay sa akin ng lakas araw-araw, pag-iingat. At salamat rin sa Panginoon sa pag-iingat nating pamilya sa alawan at pag-provide niya sa aming pangailangan. So, salamat rin sa ating pagkita ngayon, kahit konti lang tayo, kasi ang iba naman talaga may pinuntahan, bakasyon sa saan, probinsya. So, salamat sa Panginoon, dahil ilan lang tayo, pero nakagawa pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa patuloy na buhay na pinagkakalaw sa akin. Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo nahayang ma-aksidente, mawala sa umalagay sa isang hindi magandang sitwasyon. Lagi siyang may solusyon sa anumang problema natin. Ang kailangan lang talaga natin ay patuloy na pananalig sa Kanya, panalangin. At pagtitiyak na hindi tayo mawawali sa Kanya, pagtawag natin sa Kanyang pangalan. So maraming salamat po dahil patuloy ang buhay na pinagkakaroon na mga biyaya at pagkapala na patuloy din na pinagkakaroon sa amin, sa aming pamilya. Salamat po. Ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit na marami tayong nararamdaman sa katawan natin, no? May kalakasan pa rin tayo. Kaya bilib ako sa mga may edad na eh. Tingnan mo si Mami Sandra, tsaka si Ate Flory, si Ate Rosie, nandalakas pa. Ha? Pero sa awa ng Panginoon yan at grasya at biyaya ng Panginoon kasi yung iba nga natutulog lang, hindi na kumigising eh. Di ba? So salamat po sa Panginoon sa araw-araw niyang buhay at kalakasan na pinibigay sa atin. Okay po. Sa gabi pong ito, nga pala si Pastor Henry po ay hindi natin kasama dahil meron din po siyang commitment ngayon. Pinaparating po niya sa atin. Pero bukas po ay nandito siya para sa ating ano tawag dito? Biyernes Santo, Huwebes Santo, Holy Thursday, then Friday, Sabado wala po, and then yung ating sunrise or pagpasko ng pagkabuhay. Yan. So ngayon po atin ang pakinggan ang mensahe sa salita ng Diyos na ibabahagi po ng ating Elder Flory. Sige po, kung sino po ang gustong magbasa. Okay ka na, Elder Becca? Hindi ka na nahihilo? Oh, sige, okay.
Ano yung chapter 1 to 8? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa John chapter 20, verse 1 to 18. Are you there? Nandiyan na po kayo? Sige po. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Nalatnan niya naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan. Ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na ang damit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi siya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ibig sabihin guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama ang aking Diyos at iyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Puri ng Panginoon sa pagkakasa. Ngayong gabi po, napakaganda po ng ating talatang batayan ngayon, ang pagkabuhay ng Panginoon. Dito po ay isinasaad ang kasaysayan na nung umaga nga po yun ay nakita po ni Maria Magdalena na wala na ang bangkay ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon. Tinanong niya po ang nag-aano doon na sabi nga ay wala na ang kanyang si Simon Pedro at ang hardinero. Umiyak nga po siya noon, katunayan na ang sabi niya pa nga sa hardinero, kinuha niya ang bangkay ng aking Panginoon. Na hindi niya alam na ang kausap niya na nga po noon ay ang ating Panginoong Hesukristo, na banda muli po ay nalaman niya rin na
yun na pala ang ano, sabi niya nga Raboni, teacher. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakabalik sa ating Ama, sa aking Ama at sa iyong Ama. Yun nga po, yun po ang pinapa-symbolize po na ang kadakilaan, kasagraduhan ng ating Panginoong Diyos na hindi pa nga po siya nakakabalik sa ating Ama. Ang katunayan nga po, yun nga po nakita po ni Maria Magdalena at ng Simon Pedro na ayun nga po ang kanyang kasuotan, ang panyo at ang 2 lino na ibinalot sa ating Panginoong Diyos. Na kung titignan mo nga po sa ganung paraan po siya na ilibing, na siya ay dakilang hari pero ilibing po siya sa ganoon. Yun po ay kasaysayan na lang na nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos ay sadyang nabuhay sa mga patay. Sa ating buhay po sa ngayon, paano po natin ipapamalas na ang Panginoong Diyos ay sadyang buhay sa ating buhay sa panahon ngayon? Unang-unang nga po ay ang pagpapahayag sa kanyang salita, kasi sabi nga po ng Panginoong Diyos noon, sabihin mo sa mga tao na siya nga ay sinasabi na buhay. Sa ating po bilang mga Kristiyano, ipahayag natin sa pamamagitan ng ating salita at gawa na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay buhay sa ating buhay. Bilang tayo ay mga Kristiyano, ipahayag natin sa ating salita, sa gawa, na siya ay buhay. Ipakita po natin ito sa ating mga kapwa Kristiyano na ang Panginoon ay buhay sa ating buhay. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ipahayag natin ang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa na ipinapamahagi sa kanyang mga anak. Na bagamat tayo ay makasalanan, tayo ay kanyang niligtas sa tiyak na kapahamakan. Sana po, gayon din po ang ating gawin. Ipakita natin ang kanyang magagandang halimbawa, ang kanyang salita, na siya ay buhay sa ating buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Na tayo ay merong Panginoong Jesucristo na siya ang naghahari sa ating buhay, sapagkat napakaganda nga po ng kasaysayan ito. Parang kala mo nga lang yung drama, pero hindi. Ito po ay ating ipahayag sa ating kapwa-tao na siya ay buhay sa ating buhay sa araw-araw. Yun nga po yung magandang awit na Because He Lives. Awitin ko po ito. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. One day victory. Hindi ko po masyadong alam yung second line, pero ito po ay nagpapatunay na ang empty grave ay nagpapatunay na siya ay buhay. At sana po sa ating buhay sa araw-araw, tayo ay maging
patularan na ang Panginoong Diyos ay buhay. Siya ay ating laging kasama. Siya ay gumagamot sa ating mga karamdaman, sa ating kalungkutan kung tayo man ay nakakaranas ng lungkot. Siya ang ating kasama. Siya ang nagsisilbi nating kalakasan sapagkat siya ang ating Diyos na buhay, na ating magiging kalakasan at pag-asa sa ating buhay. Sa araw-araw kung tayo man ay dumadaan sa mga lungkot ng buhay. Salamat po sa Panginoon, at kung tayo po ay may dadagdag, maaari po natin itong sabihin. Pasensya na po kayo kasi ito po ay aking nabas na ano lamang na pag-aralan lamang sa loob ng 20 minutes. Pasensya na po. Pero yun po ang kabuuan ng ating pag-aaral sa gabi ito. Ang pagkabuhay ng Panginoong Diyos na sa bawat araw ay sa ating kalakasan, at siya po ang ating patularan sa ating buhay, na siya po ang ating pag-asa sa ating buhay, ang buhay ng Panginoong Diyos. Salamat po. Thank you, Elder Flory. May microphone naman po. May dadagdag po ba kayo? Sino po ang gustong magdagdag doon sa napakagandang sinabi ni Elder Flory? Meron po ba? Microphone po para marinig po kayo. Ang ating Panginoon po talaga ay nagpakababa para sa ating lahat. Imagine niyo po, siya isang Panginoon. Pero bakit po siya doon sa isang liblib na bato na doon siya inilagay? Di ba po, kapag dito sa ating ligtin na nabibilangan lipunan, kapag kakilala ka, talagang andyan, ang daming bulaklak, sa mamahaling ano ka nakalagay. Pero ang Panginoon natin talagang nagpakababa para sa atin. Imagine niyo, doon na siya inilagay. Nabuhay siya para sa ating mga kasalanan. Napakabait talaga ng Panginoon sa atin, kaya dapat kulang pa ang buhay natin para suklian siya sa kabutihan niya sa atin. Dahil ibinigay niya talaga ang kanyang buhay para tayo tubusin sa mga kasalanan. Okay, salamat po. Meron pa po na gustong magbigay ng kanyang pagbabahagi. Doon po sa pinag-aralan natin ngayong gabi, ano po ang natutunan natin doon sa kwento? Maria Magdalena. Si Magdalena kasi di ba makasalanan siya? Siya yung tinutukoy doon. Alin po dyan sa mga binasa po natin sa talata, ang parang nag-strike sa inyo? Alam niyo po ba yung nangungusap ang Panginoon? Natagos? Nakaka-relate kayo? Di ba pag napapanood ka Ate Rosie sa TV, di ba? Minsan naiiyak ka, naluluha ka. Bakit? Kasi parang ako yun. Di ba? Parang buhay ko yun, di ba? So dito po sa kwentong ito, alin dito yung para tayong naka-relate, naramdaman mo na parang ikaw yung nangungusap ang Panginoon sa'yo sa kanyang salita. Elder Joey, meron ka bang idadagdag? Siguro yung talagang striking sa atin, yung pagkabuhay ng mulit na ating Panginoon. Kasi bago pa naman dumating ang ating Panginoon, yun na yung iniisip ng mga tao, saan pupunta ang tao kung dumatay. At yun yung kaibahan, yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, na daan tungo sa pagkakaroon ng buhay na wala hanggan, ay pagtitiyak na siya yung tagapagligtas natin lahat. Pero bago natin marating, kailangan isuko mo muna yung buhay mo. Isipin, libre na nga yun libre na ng Panginoon sa Kristo yung piniyalo na ng Panginoon sa Kristo yung kasalanan natin. Kahit hindi natin sinabi na
Panginoon, tatawarin mo ako, etc. etc. Kahit hindi mo sinuko yung sarili mo, dinala ng Panginoon yung lahat ng kasalanan mo sa kanyang pagkaliging. At lahat yun, ay pinatunayan ng ating Panginoon sa Kristo na kaya niyang talunin yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya yung paniniwala ng ating Panginoon, ng mga tao sa ating Panginoon sa Kristo, lalong tumibay. At talagang mas tumatag yung, kaya nga sinasabi natin mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at pagkakaroon ng life after death. Yung gano'n, no? Kaya yung mabuting balita, ikakalat natin yung mabuting balita. At anong mabuting balita? Mabuting balita ay pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Sa piling natin, kung isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sinasabi kung gusto mong maligtas, kung gusto mong pumunta sa Diyos Ama, sa lumikha sa atin, dadaan ka, kailangan dumaan ka sa daan na itulong sa atin ng Panginoon sa Kristo. At kung hindi ka dadaan, hindi ka makakasin sa Panginoon Diyos Ama na siyang kalimitan. Dahil through Christ ay nalikhaan lahat ng mga bagay. And therefore, sa kanya ka dapat dumaan para makarating ka sa langit. Ngayon, siyempre, problema dahil hindi pa nga naniniwala. Nakakapanghinayang. Siyempre, kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon, ipakalat natin yung banal na salita. Kasi may mga naliligaw pa at hindi panilaan na hindi pa sila naniniwala sa mabuting balita ng second life. Kaya yun ang bilang mga Kristiyano na matatag sa pananampalataya natin. Yun ang gawin natin gawain, pagpapakalat. At on the way sa ating pagsunod sa yapak ng ating Panginoon sa Kristo, diyan niya ipapakita yung paano tayo maliligtas sa ating mga problema sa buhay, panahon natin ang lalagpasan niya, itong mga ganitong klase ng sakit, mga pagsubok. Lahat yan ay bahagi ng ating pagpapatibay ng ating pananampalataya at pagkilala na tayo ay patuloy na nabubuhay dahil sa Panginoon sa Kristo. Dahil ang vision natin, yun yung dapat natin panghawakan para matiyak natin na tayo ay matatag na siyang itinuturo natin Panginoon sa Kristo na tamang paraan para matiyak na ikaw ay magiging o matatabong mo sa pinakahuling sandali ng iyong buhay, yung sinasabing premyo o prize. At yun yung pagkamit mo sa ating Panginoon sa Kristo bilang iyong katulad. Daan natin patungo sa langit at pagkakaroon ng buhay na pagkakilay. Okay, meron pa po na gusto magdagdag sa inyo? Brother Peter. Mula sa verse ng Ecclesiastes 7:1. Basahin ko sa ibang version ng Bible. Ang balik, basta medyo magkaiba yung medyo mababaw lang tayo. Ecclesiastes 7:1 sabi, a good name is better than a vicious ointment, the day of death than the day of one word. Di ba, napapansin natin, nung ipinanganak si Jesus dito sa mundo, ay naipanganak lang sa sabsaban, di ba? Simple lang. Hindi yung naipanganak sa mga mamahaling mga hospital. Ay pinapakita niya yung pinaka-pakumbaba niya. Maging siyang ating tulala sa ating buhay. At siyang namatay, bago siya namatay ay inaapos na kanyang mission dito sa lupa. Kaya
mas mahalaga yung pagkamatay niya kaysa yung pagkasira niya. Kasi hindi niya masyadong binigyan ng halaga yung pagkasira niya. Siya pinahintulugan siya, ipanganak lang sa simpleng pagkasira niya. Pero ang mas binigyan na ng halaga, yung mission niya dito sa lupa, bago siya mamatay. Ang learning sa atin yan, tayo, iba kasi yung pagkaunawa natin. Kaya mas binibigyan natin ng halaga yung mga kakawan natin. Di ba yung iba? Sinisilibrate ng bongga-bongga yan. Tapos, pag namatay na, yan ang malungkot. Pag namatay ng tao na hindi kumilala sa Panginoon, ay useless. Walang halaga. Kaya maigi yung bago ka mamatay sa lupa, dapat may mission ka, natapos mo yung mission mo na sumunod sa Kristo. May halaga yung pagkabuhay mo dito sa lupa. Dahil yun ang ipinangaral ng ating Panginoon Diyos. Dapat bigyan natin ng halaga yung pagkamatay natin. Ibig sabihin yun, bago tayo mamatay, ay dapat tayo ay may sumampalataya sa Kanya, sunod sa Kanya, sa Kanyang yapak, upang makapasok tayo sa langit, sa Kanyang kaharian. Dahil ang nakalungkot, pag namatay ka, na hindi mo ba natatanggap ng Panginoon, yun ang nakakalungkot talaga. Wala ka man lang nagawang accomplishment dito sa lupa. So, yun ang ibig sabihin yun. Kaya mas mahalaga yung papatay natin na may nakilala natin ng Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Kung tayo ay makarating sa langit. Yun lang po. Maraming salamat. Ganda rin, no? Sinabi ng kapatid na Joey at kapatid na Peter. Yun nga yan sabi, habang buhay ka pa, magagawa ka naman ng mga gawain na talagang maaalala ka ng iyong kapwa at higit sa lahat, magbibigyan ka ng prize ng Panginoon pagdating mo sa kabilang buhay. Yun nga po, naalala ko yung quote na sabi, Do not walk out this life without leaving worthy evidence of your passage. Ang ganda. Do not walk out this life without leaving worthy evidence of your passage. Si Thomas naman. May dadagdag pa? Sige. Next lang na, dying is gain. Kung ibig sabihin, pag turn sa Panginoon ka, yung pag namatay ka, ay pang ano na gain, nanalo ka. Dying is gain. Ayun. Okay, o. Thomas, may sasabihin pa kayo? Okay na. Si Ate Rosie, may gusto kayong sabihin doon sa pinag-aralan po natin? Okay na rin. O, sige. Siguro sa pagtatapos na lang at pag-summarize, no? Ang striking po sa akin dito, yung parang natandaan ko, makakalimutin pa naman ako. Pero yung natandaan ko, diba? Ay si Maria Magdalena. Tapos tinanong niya si Jesus, sabi niya, nakita mo po ba ang Panginoong Jesus? Tapos di ba si Jesus, anong sagot sa kanya? Kay Maria Magdalena. Huwag mo akong hawakan, sabi, di ba? Pero hindi niya sinabing siya si Jesus. Napansin niyo, hindi niya sinabing, hoy, ako nga si Jesus na hinahanap mo. Oh. Naisip ko lang po, siguro nga, may mga pagkakataon na ang Panginoong Diyos nasa harap na natin. Hindi pa natin alam na siya yun. Bakit? Kasi ang kapwa natin ay imahe ng Panginoon. Yun lagi ang inaano ko eh. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yan ang ginagawa natin sa Panginoon. Kung tayo palagi naninira sa kapwa natin, yan ang ginagawa natin sa Panginoon.
kung tayo ay tumutulong sa kapwa natin, yan ang ginagawa natin sa Panginoon. Kasi, ang ating intindido, ako personally, ang intindi ko sa Diyos, of course, nasa langit siya. No? Pero, hindi ibig sabihin naman nasa langit siya, malayo siya sa atin. Hindi. Ang Panginoong Hesus ay nasa atin. At nasa kapwa natin. Kaya ano sabi niya? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo rin sa akin. Yun ang laging ano. Kaya nung tinanong siya ni sino to? Magdalena. Nakita mo ba ikaw si Jesus? Hindi niya alam si Jesus na yung kausap niya. Hindi natin alam na minsan, ang kausap natin, ang Diyos na pala. Nasa harapan na pala natin. O kaya, meron po tayong mga karanasan sa buhay natin na itinuturo niya sa atin na siya ay nandiyan lang. Marami ng pagkakataon sa buhay na lang namin ni Elder Joey, sa mga sakit, sa aksidente. Eh kung wala ang Panginoong Diyos, eh di, sa dami-dami na aksidente ni Elder Joey, talagang, nako. At sa mga pinagdaanan din namin pagsubok, di ba? Kung wala po ang Panginoong Diyos sa ating buhay, eh talagang maghihina tayo. Pero sa totoo lang, tayo kasi mga tao ang humihiwalay sa Kanya. Oo. Hindi nakakakilala. Pero sabi nga dito ng Panginoong Hesus. Pero ano, nagtataka lang ako. Sabi niya, huwag mo akong hawakan. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Hesus yan? Huwag mo ako hawakan siya sana ni Maria di ba? Siguro hawakan siya. Kasi sabi niya, nakita mo ba ang Panginoon? Sabi niya ni Jesus, Maria, huwag mo akong hawakan. Nung nagsalita na si Jesus, sakalang na-recognize ni Maria na si Jesus yung kausap niya, ang Diyos ang kausap niya dahil sa boses. Oh. Pero bakit? Sabi niya, huwag mo akong hawakan. Hindi niyo ba naan yun? Hindi ba nakapag-isip kayo na bakit kaya ayaw pahawak ni Jesus? Okay? Ate Becca, yung microphone po para marinig kayo. Hindi pa po siya nakaka-uwi sa ating amay. Okay. Kumbaga, pinadala siya dito kumbaga, ano pa siya. Kaya kailangan niya muna siguro makipagtipan sa kanya ama. Para napakalalim talaga. Malalim, hindi natin maarok, sabi niya. Ang ano ang reason behind that? No? Wala namang sinabi dito sa Bible kung bakit ayaw niyang magpahawak. May sinabi ba? Wala. Microphone po, para marinig kayo. Tayo ay galing sa labas. Oo. Pagkagaling tayo sa labas, minsan talaga, ayaw muna natin makipag-usap. Kailangan muna natin umuwi sa magulang natin, na ma-meet natin sila. Minsan ganun parang ang hirap na kasaysayan ng Panginoon Kailangan talaga, aralin talaga para Parang ako din nga nag-iisip sabi ko, napakalalim talaga ng Panginoon. Pero talaga kailangan pa talaga minsan talagang uulit-ulitin mo. Pag nagbabasa kayo ng Bible, di ba yung umpisa, ako sa totoo lang, pag nagbabasa ako, yung umpisa, hindi ko maintindihan. May mga bagay na gano'n Yung hindi ko naiintindihan, hanggang sa uulit-ulitin mo siya para maintindihan mo. Minsan, mga kapatid, ang sinasabi dito, hindi lang sa nakasulat, sa nararanasan po natin, sa araw-araw, doon ipinapaintindi ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gustong mensahe para sa atin. No? Personal experience. Kasi, pag tinanong ka, kilala mo ba si Jesus? Eh, syempre, kilala mo siya sa libro. Pero, nakasama mo ba siya? Yung actual mo, parang kamag-anak mo, may magtanong sa'yo, taga-diyan ka pala
sa simbahan. Kilala mo ba si Elder Flory? Ay, opo, kilala ko yun. Mabait po yun. Lalo mapagbigay. Hindi madamot. Lagi mo kami may gulay doon at mga prutas. Napakabait na tao. Yan si Elder Flory. Oh. Kilala mo ba si Tomas? Ay, oo, kilala ko yun. Kasi napakasipag po ng taong yun. Walang reklamo. Kahit ang daming ginagawa sa simbahan. Kilala mo ba si Nanay Sandra? Ay, opo. Ay, kasi nagbibigay lagi ng candy sa akin yun. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? May personal kang karanasan sa Kanya. Kaya ganun din po tayo sa Panginoon natin. Meron tayong personal na karanasan. Nasasabi natin kung ano ang kung gaano kaganda at kabait ang Panginoon sa ating buhay. Ano po? No? So, maraming salamat po, Elder Flory, sa napakagandang mapag-aaralan pa natin ito sa mga susunod na panahon. Mapapalawak din natin yan, Elder Flory. Pero salamat dahil may natutunan na naman tayo ngayong gabi. Yes. Okay po. May tanong pa ba? Kung wala na pong katanungan, tayo naman po ay dadako na sa ating prayer time. No? Prayer time na po natin ngayon, pananalangin. At usually, may mga naglalagay po ng mga prayer request, pero sa ngayon, parang ako lang ata ang naglagay. Meron si Ate Loida. Ano po sinasabi ni Elder Loida? Ayun, ipanalangin daw po natin si kapatid na Albert de Sacola. Dahil, nabanggit na yan ni Sister Isa na may sakit, di ba? Oo, hanggang ngayon pala ay mayroong pagsakit. Si Brother Albert de Sacola. So, ipanalangin po natin siya. Of course, yung aming sakit ni Elder Joey, no, yung kanyang Parkinson's, ako naman yung pagiging makakalimutin ko na. Ay, nako. Sana naman, Panginoon. Ano pa? Ano pa po ang gusto natin ilapit sa Panginoon? Ate Rosie. Microphone po, hindi po kayo marinig. Ano po? Tsuhin nyo. Hindi pa siya nilibig kasi na-apply pa yung anak niya sa abroad. Ano pangalan po ng tsuhin nyo? Namatay? Oo. Leonardo Sabino. Leonardo. Leonardo Sabino. Sabino. Nasa probinsya po ngayon. Opo, doon sa Gulman, Negros Oriental. Hindi pa po mailibig dahil may hinihintay pa. Opo. Anak niya sa abroad. Nasa abroad pa. Opo. Oo. Yung bunso yan nila ng kapatid ng mama ko. So, hindi pa muna hihintayin pa, no? Saan po sa abroad nakatira? I mean, magagaling? Amerika? Saan bansa? Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Basta sa ibang bansa? Namatay lang siya. Oo. Pag-ibig ka kanya. Okay, sige po. Panalangin po natin yung inyong yung pamangkin ba yan? Tito. Okay po, meron pa po ba na prayer request? Brother Peter? Wala na po. Wala na po. Brother Tomas? At microphone po para Kalusugan mo lang i-request. Kalusugan mo lang kalakasan. Kasi sama natin kalusugan din. Okay naman siya. Kasi tumataas din siya. Talaga nagkakaedad, maraming nararamdaman. Elder Flory, may sasabihin po kayo.
Manalangin mo natin yung aming kaibigan. Ang palayaw niya mo ay alon. Alon. Opo. Wait, parang ganun. Panalangin mo natin na maliwanagan ang kanyang kaisipan. Opo. Yun lang po. Okay. Salamat po. Kung wala na po tayong mga prayer request, tayo po muna ay magkaroon ng pansariling panalangin. Habang binabanggit ko po ang ating mga concerns, prayer concerns, sana matandaan ko lahat ng mga nabanggit, Pero kung hindi ko matandaan, patawarin niyo na ako. At tayo po ay wawakasan sa ating panalangin ni Elder Flory. Okay po. Tayo po ay manalangin. Sa ating pong mga katahimikan, ating pong idalangin ang mga nabanggit na prayer concerns. Unang-una, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Ating pong ilapit sa Panginoon ang mga gawain natin sa ating iglesia, ang ating mga pananambahan, paghahanda para sa Holy Thursday, Good Friday at Sunrise Service. Ating pong ipanalangin ang ating kalagayan ng ating mga kapatid na ngayon ay naghihirap financially, spiritually, physically. Ating pong ipanalangin ang mga gawain ng ating simbahan, ang nalalapit nating anibersaryo, at ang eleksyon, Panginoon, ay tayo ay ingatan ng ating Panginoon at bigyan tayo ng sapat na katalinuhan upang ating maisip kung sino ang ating pipiliin. Ating pong ipanalangin ang lahat ng ating mga kapatid na wala sa ngayong gabi. Nawa po sila ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pastor at ang lahat ng manggagawa ng ating iglesia.
At sa pagwakas na panalangin, ating pong hinihiling si Elder Flory na tayo ay pangunahan sa panalangin. Diyos, ang dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang dakilang manggagamot na magbibigay ng kagalingan, kalunasan at kaalwanan sa lahat ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang aming kapatid na Albert, Isacola, ang kapatid na Grace at Joey, Panginoon, sa kanilang nararamdaman. At sa lahat po, Panginoon, ng mga may karamdaman, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming pinagtitiwalaan na aming dakilang Diyos na manggagamot na magbibigay ng kalunasan sa aming nararamdaman sa aming mga katawan. Ama namin Diyos, itinatagubilin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga gawain sa Iglesia, Panginoon, na Ikaw ang mag-ayos, Panginoon. Alam po namin na Ikaw, Panginoong Diyos, ang Diyos ng kaayusan at ng katuparan ng aming mga hinanais, Panginoon, para sa aming Iglesia, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng katuparan, Panginoon, sa lahat ng aming ninanais na mga gawain. Ikaw, Panginoon, ang sumama, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nalulungkot dahil sa pagpano ng kanilang mga mali sa buhay. Ikaw po, Panginoon, na magsilbing kaaliwan, magpalakas sa bawat miyembro ng pamilya, Panginoon. Sa aming bansa po, Panginoon, sa nalalapit na eleksyon, Ikaw po, Panginoon, ang sumama, Panginoon, at Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan sa lahat ng mga mamamayahan na puboto po, Panginoon. Ipinapagtagubilin po namin sa iyo, Panginoon, ang katahimikan, Panginoon. At sa bawat isa po, Panginoon, na attending ngayong gabi at maging sa wala, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang sumama, magbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa kung saan man sila naroroon at sa bawat isa po sa amin na mga andito sa Iglesia, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Sa bawat araw ng aming buhay, itinatagubilin po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat araw ng aming buhay sa aming pag-uwi. Ikaw po, Panginoon, ang sumama sa amin. Ito po ay aming tinatagubilin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At hindi pong isama sa panalangin ang aming anak, si Chacha, na wala po sa aming pili ngayon at nasa ibang bansa. Yes, Lord, sa Switzerland. Ingatan po siya, Panginoon, na siya ay kung anong ang kanyang kaibigan doon. Ingatan po sila doon sa kanilang magbabakasyon at makasama namin muli sa kanilang pag-uwi sa takdang panahon after 2 weeks. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon, mga kapatid, habang tayo po ay umaawit ng Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me great salvation, so rich and free. Amen. Giving, gladly giving, day by day. Giving, gladly day by day. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. See you all tomorrow. Ang ating service bukas ay alas 6 ng gabi. Holy Thursday. Oo. At mas maaga po sa atin, narito tayo dahil, of course, maganda na mas maaga tayo. No? And then, sa Friday,
9:30 po. Yun yung 7 last words. Okay? Sabado, wala po muna. Sabado de Gloria ang tawag doon. And then, linggo ng pagkabuhay, yan po ang ating Easter Sunday. Usually di ba nag-aano tayo yung egg hunting? Naka-off na ba, Brother Peter? Hindi pa. Ay, oo nga. Off ko na? Si Sharon,